Mga pinakamamahal kong kapatid sa Islam, maligayang pagdating sa New Muslim Academy. At isa na namang paalala sa broadcast. Sa episode ngayon nais kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga pangalan ni Allah. Subhanahu wa ta'ala. Isang pangalan mula sa mga pangalan ng dakilang Diyos. At ang pangalang ito ay kamangha-mangha. Tunay na napakaganda nito na ito ay itinuturing na pangkalahatan pagdating sa uri nito dahil ang mga kahulugan nito ay napakalawak at kabilang dito ang ilan sa mga kahulugan ng iba pang mga pangalan ng dakilang Diyos. At iniisip ko kung anong pang-uri ang gagamitin upang ilarawan kung gaano ito kahanga-hanga, gaano ito katangi-tangi. Ang pangalang ito ng dakilang Diyos. Ngunit, sa totoo lang walang sapat na salita upang bigyang hustisya ang ating pag-unawa sa kamangha-manghang kalikasan ng pangalang ito ng dakilang Diyos. Ngunit, marahil kung titingnan natin ang buhay ng pinakamabubuti sa pinakamabubuti ang mga sugo at propeta ng dakilang Diyos. Kapag sila ay nananalangin tinatawag nila ang dakilang Diyos gamit ang pangalang ito at ang Diyos ay ipinahayag sa Quran ang huling kapahayagan at walang hanggang himala. Ang kanilang mga panalangin at makikita natin na sa bawat pagkakataon na sila ay tumatawag sa Kanya ginagamit nila ang pangalang ito at sa ika-4 na bahagi ng Quran. Kapag ang Quran ay hinati sa 30 bahagi, sa ika-4 na bahagi makikita natin sa dulo ng bahaging iyon na inilalahad ng dakilang Diyos para sa atin ang mga panalangin ng mga matutuwid na mananampalataya. Yaong mga mahal ng Diyos at ipinagmamalaki niya sila. At kapag tiningnan natin ang kanilang mga panalangin, sila rin ay tumawag sa dakilang Diyos gamit ang pangalang ito. Kaya ano ang pangalang ito? Alam kong iyan ang matinding tanong. Ano itong kamangha-manghang pangalan? Ang pangalang ito ni Allah, Subhanahu wa ta'ala, ay Rab na nangangahulugang Panginoon. Ang Panginoon. Ngayon, ang Lord ay salin sa English ngunit sa katotohanan mas marami pa itong kahulugang dala at hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang ilan sa mga kahulugan ng terminong ito na Panginoon o Rab na tumutukoy sa isa na nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kamatayan. Siya ang tagapagkaloob, ang tagapanustos. Siya ang isa na nagpoprotekta sa iyo. Siya ang tagapagtanggol at siya ang isa na nag-aalaga sa iyo tungo sa kasakdalan. At ilan lamang ito sa mga kahulugan ng terminong Panginoon, ang tagapaglikha, ang manlilikha, ang tagapanustos, ang nagbibigay ng buhay, ang nagbibigay ng kamatayan, ang tagapagtanggol at ang nag-aalaga sa atin tungo sa kasakdalan. Ngayon bilang mga tao, ang pangalang ito ng dakilang Diyos ay napakahalaga para sa atin. Dahil ayon sa ating likas na pagkakalikha mayroon tayong panloob na pagnanais na maprotektahan at umunlad at itaas ang ating antas tungo sa kasakdalan, mapanatili at mapakain. Alam ninyo ang ating takot ay gutom tama. Ang ating takot ay mabuhay sa kalagayan ng pangamba. Gustong-gusto natin ang seguridad at kapayapaan at kaligtasan. Gustong-gusto natin na maalagaan ng walang pag-aalala kung saan manggagaling ang susunod nating pagkain. At ang dakilang Diyos bilang Panginoon, siya ang tunay na may kontrol sa lahat ng mga bagay na ito. At kung isipin natin siya sa ganitong paraan, walang duda na ito ay nagpapalago sa atin sa pamamagitan ng pagmumuni-muni ng pagnanais na mahalin siya dahil likas nating minamahal ang mga nagbibigay sa atin ng pakinabang tama at ang mga biyayang natatanggap natin mula sa dakilang Diyos ay walang kapantay. Walang sinuman ang makapagbibigay ng mga biyayang ito. Sa katunayan kung may tumulong man sa atin maging ito man ay isang subo ng pagkain o anumang uri ng tulong na kailangan natin, ang tulong na iyon ay nangyayari lamang dahil sa kapasyahan ng Panginoon na si Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kaya lahat ng ito ay nagmumula sa Kanya at lahat ay nasa Kanya. At nagsisimula sa Kanya. Lahat ng mga bagay na ito na mayroon tayong likas na pagnanais para rito subhanallahay. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala at siyang tunay na pinagmumulan ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya ito ay nag-udyok sa atin ng pagnanais na mahalin siya. At gaano kahanga-hanga ang terminong ito dahil ipinakilala ng dakilang Diyos ang kanyang sarili sa atin sa Quran bilang ating sinasabi tuwing binubuksan natin ang Quran. Alhamdulillah, lahat ng pinakamainam na papuri at pasasalamat ay para kay Allah. At kung itanong kung sino si Allah, siya ay ang Panginoon ng mga daigdig. Iiwan ko sa inyo ang pangalang ito at mahal ko kayong lahat alang-alang kay Allah. At hanggang sa muli.